Nalulusot lang nila yung salitang gumagawa sila ng mga produkto para mawala yung word na scam sa kanila. Pero nakaplanado yan. Huwag niyong susubukan, masisira ang buhay niyo. Napapanahon ngayon pag-usapan ang tungkol sa investment scam. Masyadong maraming mga sikat na celebrity ang napasok diyan sa scamming na investment. Kagaya ni Rinaig, Rufa Makinto, Ken Chan, Yexel. So, ayan yung mga celebrity na humaharap sa mga kasuhan dahil sa investment scam. Napaka-in-demand ngayon yan kasi masyadong maraming tumatangkilik. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano yan kasi isa rin ho tayo sa biktima dyan. Pero ikukwento ko sa inyo kung paano ako naging biktima. Ang eksena ng mga yan ay may kineming business yung mga yan. Paggawaan ng lipstick, product, sa kanila kukuha ng supply mo, tagagawa sila ng mga pabango. So, papakita nila sa iyo yung mga machine, meron silang opisina, ganyan. So, rebranding, ganyan ang mga peg ng mga investment scam. Ang eksena ng mga yan ay humihikayat daw ng mga investor. Sa experience natin dyan, ang ginagawa nila is kung magkano ang ipapasok mong pera, monthly ay kikita ng 10% kung magkano yung na-fund mo. So, parang lumalabas ka, sosyo ka. So, kunyari 100,000. The next month, meron ko 110,000. Nag-hook sila ng mga taong papasok kasi 10% ang bigayan. Yung iba nagto 20% pa. Kung ako, nagbigay ako ng 100,000, matik, next month, kumita na ako ng 10,000. So, may 100 pa ako. Ang gagawin ko is magpa 500,000 ako kung kaya ng budget ko. So, 500,000, 50,000 income ako by next month. So, ganyan ang pang-hook na pakagandang pain sa mga taong gusto mag-invest. Minsan ho kasi nagpapautang tayo gamit ang credit card. Kapag medyo kinakapos tayo, kailangan natin magpautang. Meron akong isang kaibigan, meron siyang, hindi ko masabi kung tropa, kakilala. At tiwala naman siya, vlogger din siya. So, medyo parang, baka hindi naman ganon. Ngayon, rumorolyo, month, 3 months, 4 months, ganyan, balik pera, okay, ganyan. And then one time, itong kaibigan kong to, ay nangangailangan siya ng pera niya. Ang sabi niya sa akin, pwede daw ba na 100,000, pahiramin ko siya, and then akin na daw yung nandoon yung pera niya doon sa loob ng investment scam. So, magiging 110,000 a month. So, ginawa ko, nag-loan ako sa credit card. Sa credit card kasi, less than 10%. So, meaning, meron ka pang percent na makukuha. So, ginamitan ko lang ng brain na naisahan din ako. Bigay ko 100,000. Ang sabi ko sa kanya, sure ka dyan ha? Kapag hindi yan nabayaran, ikaw ang bahala. Sabi niya sa akin ay, oo, sagot ko to. Kilala mo naman ako. Sabi ko sa kanya, kaya ako payag kasi kilala naman kita. So, ito na. Dumaan ng ilang buwan, hindi nabayaran. 100,000 na niloan ko monthly, siguro mag-1 year na rin siya ngayon eh. Yung tubo nun sa bangko ay medyo malaki yun kung sa loob na ng isang taon, malaki-laki na yun. Kung ang gagawin ko lagi ay 100,000, 100,000, 100,000 every month, pantapal doon sa 100,000. So, ang nabayaran pa lang sa akin ay nasa 30,000. Parang ganyan, 30,000. Para sa akin, nasira yung friendship namin dahil ganun na nangyari, na naloko siya. Tapos ako ay napalaban doon sa deal. Nangangahulugan na hindi lang biktima ng mga investment scam na naluging pera. May mga tao rin na nasira yung mga koneksyon, nasira yung samahan dahil sa mga pakalat-kalat na investment scam. So hanggang ngayon, wala na kaming conversation, hindi na kami nag-uusap. Nasaktan kasi ako na parang kasalanan ko ang nangyari. Meron naman ako isang friend, eto ka-close ko sila, ganun din ang nangyari. Investment scam, 10% din, 100,000 din, nakakapagulog hanggang sa hindi na. Pero nag-a-update naman, magkakaso sila sa ngayon sa taong yon, hindi sila makapagkaso. Kasi sabi ng NBI ay kailangan daw ay small claims. Sabi ko naman hindi yan pang small claims, pang estafa yan. Dahil nanloko yung tao. Sa small claims kasi, kahit yung handler nila ay hindi nakakapagbigay kung wala namang pera, walang ari-arian, walang sasakyan na pwedeng makuha, walang silbi ang small claims. So mas magandang ipasok sa'yo sa estafa para hindi na rin maulit at para mapakulong yung tao. Ako naniniwala ko, yung mga taong simuno
ng mga investment scam na kineming may tagagawa ng mga produkto, tagabenta ng produkto, taga-rebrand ng mga produkto ay dapat makulong dahil nagiging laganap sila, naninira sila ng mga taong nag-ipon ng matagal tapos biglang magdadahilan na tinakbo daw ni ganito, na kahit daw siya ay biktima. Okay? So sa part ni Neri Naig, part ni Ken, part ni Axel, part ni Rufa May, hindi natin sigurado talaga kung sino ang totoong biktima. Dahil meron din talagang eksena, katulad dun sa una kong kinuwento, na siya ay kaparte ng negosyo. Siya ay yung isa sa mga pumipirma. Nung naghahabol na ang lahat ng tao sa kanila, tinuturo naman niya yung kasosyo niya. Kagaya nangyari kay Ken Chan. So ang pinakaaral dito ay huwag kayong sumubok ng mga investment scam. Pyramiding scheme, ang eksena niyan ay walang produkto. So invest pera, labas pera. Pero itong mga investment scam na ito ay may kineme or pang-front na gumagawa sila ng product. Pang-front lang nila yan para sa huli makatakbo sila ng pera. Sasabihin nila na nalugi or itinakbo ng mas mataas. So hindi natin alam sa kanila kung sino ang totoong mga magkakasabwat. Kaya kailangan ng matinding investigasyon. Sana lang gawa ng paraan ng gobyerno itong mga investment scam na ito. Dahil yung mga taong nangutang sa iba para mai-invest, uutang sa mababang percent para maipasok dito sa investment scam na ito na nalugi. Ngayon nagkakaroon ng kasuhan between doon sa hiniraman ng mababang percent at saka sa taong biktima ng investment scam. Yan ang mga nangyayari nito mga nakaraan. Sobrang sakit sa ulo ang ginagawa nito mga investment scamming na ito. At nagiging talamak siya ngayon. Imagine niyo yung mga sikat. Kasi yung mga may boses, hindi natin sinasabing suspect na sila, pwedeng biktima rin sila, pero pwede rin yung iba sa kanila ay suspect. Kasi nagamit sila or ginamit nila ang boses nila, ang pagiging sikat nila para makapasok ng mga tao na mabilis para lumago kagad yung hawak nila na itatakbo. Okay? Ganyan ang nangyayari sa investment scam. Ilayo nyo na ang sarili nyo sa mga eksena, mga negosyong sinasabi na mag-invest ka. Gagawa tayo ng mga produkto, isusupply natin sa mga tao. And then yung as a part, shareholder ka, ay naka 10%. Kung magkano i-invest mo, layuan nyo yan. Yaan ay matinong scam. Tinalulusot lang nila yung salitang gumagawa sila ng mga produkto para mawala yung word na scam sa kanila. Pero nakaplanado yan. Huwag nyong susubukan, masisira ang buhay nyo.